student, pasyente ko po sa clinic, hindi lang naging honest ang nanay dun sa form na pinifill upan. Hindi po sinabi ng anak niya may primary complex. After the procedure, siyempre umuwi na sila. That was Wednesday. Friday po, naramdaman ko na parang may sumuntok sa aking sobrang laking lalaki sa aking tagiliran. Hindi ako makahinga. Para akong sinuntok sa sikmura, pero hindi sa sikmura, dito sumakit. So, Friday yon. Hindi ko po siya iniinda, hindi ko iniisip na magkakaroon talaga ako ng problema, baka ako pagod lang ako. Sabado, pagising ko po, sobrang putla ko na, tapos hindi ako makahinga na parang ang hininga ko, nasa liit ko lang. So, tiniis ko po yon. Sunday, nagsimba pa kami. Nung nagsimba kami, ang layo po ng simbahan namin, from Manila pa po ako noon, ang simbahan namin sa Green Hills, hindi po ako makasakay sa bus. Hindi ako makaakyat kahit isang hakbang lang. Parang mapuputo lang hininga ko, parang mamamatay ako. Sunday yon. So, bagamat ganun ang naramdaman ko, nakaakyat pa sa bus sa tulong ng konduktor, nakauwi, pero the next morning po ng Monday, mamamatay na ako. Sabi ko sa kapatid ko, Kuya, dalhin mo na ako sa ospital kasi hindi na ako nakakahinga. Hindi na ako nakakatulog, hindi ako makakain. So pagdating po namin sa polyclinic pa lang, na malapit lang sa bahay namin, in-x-ray ako, sabi niya, naku, ang baga mo, punong-puno ng tubig. So, dahil walang available sa amin na pumunta ng ospital, working lahat ang kasama ko sa bahay. Tuesday, nasa bahay lang ako. Malapit na talaga akong mamatay. Konti na lang. Sabi ko dun sa kapatid ko, kailangan bukas talaga, early morning, punta na tayo sa ospital. Wednesday po yun. Pagdala po sa akin sa ospital, hindi na po ako pinauwi ng pulmonologist dahil pagka-x-ray sa akin, ang puso ko po ay lunod na ng tubig. So 50-50 na po ako, sabi ng doktor, kailangan ngayon din matanggal natin ang tubig sa iyong baga. Dahil lunod na ang puso mo, malapit ka nang mag-goodbye. So, ang ginawa po, sobrang sakit ng procedure na yan. Sit-down position, naka-local anesthesia lang. Ganitong kalaki po sa kamay ko, yung syringe, ganitong kalaki ang needle, ganyang kahaba. Ini-insert po yan sa pagitan ng ribs. Pakinig na pakinig ko pag pumapasok sa anong tawag Tagalog sa ribs, doktora? Boso. Yung mga buto natin dito, yung sa thorax, yung ribs. Tadyang. Sa pagitan ng tadyang, pag pinusok ako para i-hit yung tubig sa baga ko, ay sobrang sakit po talaga. Ang sakit. Salamat po, Doc. So, nakatatlong kuha sila. Di ba nung unang panahon, mga ate na ka-senior ko, di ba noon ang dextrose ay bote pa? Yes. So nakapuno po ng isang malaking bote ng dextrose. Yung tubig na nakuha sa aking baga, marami pang natitira. Pero nag-time out na ako kay Doc. Sabi ko, Doc, stop muna. Ang sakit, mamamatay ako lalo. So tinanong ko siya, nung in-stop, kung pwede ako mag-general anesthesia. Sabi niya, pag nag-general anesthesia, magastos yun. Kasi kukuha tayo ng anesthesiologist. Sabi ko, siguro yung pera, Doc, kikitain ko pa yun. Kung wala man akong pera, pwede akong tulungan o mangungutang ako. Tapos, pipirma ng waiver. Kasi po, pagka nag-general anesthesia kayo na may tubig sa baga, pwede kang mag-50-50 again. Kasi, bumabaliktad ang dila doon sa anesthesia na ginagamit. Yun po yung inilalagay sa mukha. Inhalation. So, ganun nga po ang nangyari sa akin. Bumaliktad ang dila ko, nag-50-50 ako. Natanggal naman po lahat ng tubig sa baga ko. Pero, nagtagal po ako sa recovery room. Nakita ko yung aking tatlong kapatid na naandun is mga teary-eyed. So, hindi ko alam dahil ako ay under anesthesia pa. So, nung ako po inilipat sa kwarto, sabi ko sa kanila, ba't kayo parang umiiyak? Sabi niya, dying ka, munti ka na. 50-50 ka na talaga. Dahil nga, bumaliktad ang dila ko. So, dahil po dyan, siyempre, ang inireseta po sa akin ng aking doktor, for 6 months, iinom ako ng gamot sa TB. Considered as PTB po.
yung ganung may tubig sa baga. Hydrothorax po yun o pleural effusion ang tawag dun sa sakit na yun. So 6 months po ako nag-take ng medicine na para sa TB. Di ba yung mga gamot sa TB, ang init-init niya sa dibdib para kang sinusunog. So tiniis ko po yun. After taking all those medicine for 6 months, I need to go back to my pulmonologist. Pagbalik ko uli sa kanya, sabi niya, sige, x-ray uli at saka sputum exam. Ang sputum exam ko po na ibinigay, ang result is negative naman. Okay na, normal na. Kaya lang po, yung x-ray ko po, ganitong kalaki ang peklat ko. Malaki pa po sa palat ko. Documented po yan, before and after. Pag may peklat po kayo sa baga, kahit may pera ka, kahit doktor ka pa, wala pong gamot na nakakatanggal ng peklat sa baga. Andyan na yan habang buhay. Andyan na siya. Hindi siya natatanggal. Kaya hindi po pumapasa sa medical. Kung mag-a-abroad ka, mag-a-apply ka ng trabaho, i-medical ka, babagsak ka. Kasi may peklat ka sa baga. So, at saka may mga peklat sa baga, madali pong mahawa ng ubo-sipon, saka pwedeng magkaroon uli ng pneumonia. So, kailangan po yan ay maingat ka din. Laging boosted dapat ang immune system. That is the reason why, sabi ni Pastor, natulungan ang kanyang diabetes, ang taas ng blood sugar niya, I tried the product. Sabi niya, subukan mo lang, uminom ka niyan. Siyempre, that time, I am a mother of 2 na nag-aaral sa college. Single mom po ako. Siyempre, titipirin ko ang aking iniinom na green barley. Hindi lang ako ang umiinom, pati mga anak ko na 2. So, ang ginawa ko po, inom lang ako ng inom. Tapos, nung matapos ko po yung isang product pa, parang nalaman niya, sorry, nalaman ng company na ang natulungan po sa akin ng product ay yung scar of the lungs. So, ang ginawa ko po, kailangan ko bumalik uli sa doktor ko para humingi po ako ng panibagong x-ray. Kasi nakainom na ako ng isang product pack eh. Aba, sabi sa akin ng doktor ko, oh, wala ka ng peklat sa baga, anong ginawa mo? Sabi ko, uminom lang po ako ng green barley. Kaya I am blessed, nabuhay pa ako dahil gusto ng Diyos makilala ko ang health wealth talaga. So, wala po akong peklat ng baga, kaya po ako nakatayo sa inyong unahan. So, lahat po ng klase ng problema sa katawan, sa baga, may TB ka man, may TB of the bone, lahat ng klase ng problema sa baga. Naninigarilyo ka, di ba ang kulay ng baga ng naninigarilyo is kulay brown, in which ang normal is pinkish na baga. Pagka nag-barley po, huhugasan lahat ng green barley ang baga mo. Ganun po kabusa.